Magandang umaga kay Dr. Israel Ish Francis Pargas, ang tagapagsalita at Senior Vice President po ng PhilHealth, Senior Vice President for Health Finance Policy Sector ng PhilHealth. Magandang umaga sa iyo, Dr. Ish. Hello, good morning. Good morning, Alvin. And magandang umaga rin po sa lahat ng ating tagapakinig at taga-subaybay. Pakipaliwanag nyo nga po itong press release ninyo kahapon. Ang nakalagay ay PhilHealth implements one-time interest waiver to help employers and members settle contributions. Ano ibig sabihin ito? We will provide a one-time waiver of interest of missed premium contributions. Meron kasi tayong mga employers na nagkakaroon ng mga missed premium contributions. And with the interest at medyo matagal na kasi yung kanilang mga pagkakautang or hindi pagbabayad or missed premium, medyo malaki na yung interest. And so this time, in order to encourage them to settle their accounts, ayon na rin sa direktiba ng ating Pangulo Bongbong Marcos na maglalabas tayo or mag-i-implement tayo ng waiver of the interest. And this will cover the period of July 2013 to 2024, and the prescriptive period is for 2026. So they have the whole year of 2026 to file for the waiver of the interest. Gusto ko lang i-clarify, Alvin, ha, ang i-waive lang natin is the interest, not the missed premium contribution. Doon kasi sa kalagay kasi doon na ang premium contributions na nami-miss natin ay mayroong surcharge na 3% compounded monthly. Kaya medyo malaki siya as per computation. So yun po yung wini-waive natin. So para siyang may halintulad mo siya sa parang condonation of loan interest sa SSS, parang ganon? Parang ganon, parang amnesty. Amnesty, oo. Oo, parang ganon. Although hindi siya automatic because the employers, they need to apply for it, and merong mga kondisyon na kailangan nilang mi-meet bago natin ma-waive yung interest. Because this is not just on the settling of the account, but also making sure na yung mga empleyado nila ay makakakuha ng benefits ng PhilHealth, especially yun pong yakap. Isa sa condition kasi ngayon, before natin maaprobahan yung kanilang waiver, is dapat ang mga empleyado nila ay nai-register nila sa isang yakap clinic at nagkakaroon na ng first patient encounter. Okay. Pero hindi ho ba unfair naman po ito sa masigasig at on time na nagbabayad ng PhilHealth contributions? Pwede naman pala tayong pumalya. Total, i-amnesty naman tayo sa dulo. Well, pwede nating isipin na ganon, pero ito naman kasi is just a one-time waiver of interest, again covering 2013 to 2024. And this will not be forever, but only the prescriptive period is only for 1 year for 2026. And sa atin naman kasi pareho naman tayo because there is a penalty naman for those who are missing their premium contributions. Sa ngayon nga lang, medyo to encourage the employers to settle the accounts, yan po yung ating na pag-strategiya para po makapagbayad nga at masettle na yung accounts. But later on, wala na po siya because the penalty will ensue na. Ilan yung makikinabang dyan, Dr. Ish? So, sa tingin po natin, around 300,000 employers. Ito po yung mga registered 300,000 employers. So, kung titingnan natin, halimbawa, Alvin, on the average, merong 50 employees sa bawat isa. So medyo maraming miyembro po ang apektado nito. Okay, sige. O set aside natin yan, ito broad strokes lang. Ano ang maaasahan na mga miyembro sa PhilHealth sa 2026? Ano yung mga major na proyektong i-roll out ninyo para sa kaginhawaan ng mga miyembro? Well, unang-una, yun pong ating primary care pa rin ang ating focus.
and priority for 2026 because katulad po nung ating yakap program na kung saan ang ating mga miyembro dapat ay nakakakuha at nakaregister na, sa ngayon kasi only around 25 million ang nakaregister pa sa Yakap Clinic. So, kailangan mag-double time tayo because ang nasa batas, lahat ng Pilipino dapat nakaregister sa primary care. So, our target for this year is around 50 million. And ganun din, dun po sa ating expansion ng ating beneficio under Yakap, yung tinatawag na gamot, sa ngayon kasi siya ay being implemented fully at the National Capital Region, but for 2026 ay expansion na siya to be implemented nationwide. Ganun din, yun pong ating libreng free anti-cancer screening. Yun po yung screening for breast cancer, for liver cancer, lung cancer, and colorectal cancer, na yun pong test doon ay libre, including the procedure. Tapos po ay, of course, ganun din ang pagsasaayos ng ating inpatient benefits. Patuloy pa rin po ang pagpapalawak ng ating mga inpatient benefits. Katulad po ngayon, tayo po ay merong mga nakalinya na i-increase uli or expand uli yung coverage ng ating mga cases, and hopefully ito po ay maaprubahan ng ating board. And ang isa dito sa magandang ating plano for 2026, Alvin, is gaya nung nabanggit ng ating Pangulo, Dr. Edwin Mercado, is that dun sa ating full digitalization, we shall also be using AI-inspired programs in order to make sure na yun pong fraud detection sa ating mga claims or sa ating mga operations and processes ay mas madali at mas magaan nating madidetect kaagad. Okay, ako nga wala pa nga akong enrollment dyan. Kami dito wala pa. Ay si Doris naka-enroll na, no? Pero teka muna, paano ba enrollment dyan? Dapat ba ako, individual ba yan o company-based? Ang nasa batas kasi, it's a choice of the member. Pero pwede rin naman po na yung kumpanya mismo ang mag-enroll sa inyo through your HR, basta as long as meron pong concurrence yung bawat empleyado. But you can also do it either online or offline. Manually sa ating mga opisina or online through our website. Doc Ish, isang tanong lang, si Doris po ito. Yung Yes, ma'am. doon po sa Yakap program, di ba pwedeng malibre yung ibang mga gamot? Ang sabi Yes ng ilang po. seniors na nakausap ko, pag tinanong nila, walang stock. Kaya hindi sila makaklaim. Well, actually po, narinig ko kayo kahapon dyan. Nag-comment kayo na sa inyong programa. Opo. Po ako through the Viber number. Kung maka-identify po natin kung sino po yung mga farmasiya o clinic na nasabi na wala pong stock, kasi po ay requirement natin sa accreditation na dapat kumpleto yung mga stocks ng gamot, and bayad po kasi yan or binabayadan natin para nga po makuha ng libre ng ating mga miyembro. Although, Miss Doris, Apo. gusto ko rin pong ma-put into attention, meron kasing kumakalat sa mga social media na parang mga post na mga interview sa mga senior citizens na yan nga po, wala daw pong gamot and all. But when we had it checked, it's an Ako, naputol naman si Dr. Ish. Naku, Tawagan na lang babalikan natin, natin. Oo. tawagan na lang natin sa sa mga susunod na pagkakataon. Mahirap pa ang mga signal ngayon eh. Hindi, maganda nga yan. Doc Ish, mag-newscast na kasi kami, ha? Patawagan kita ulit kay Camila.